Hello mga karos! Welcome ulit sa Plant Lover Channel, kung saan tayo ay sama-samang matuto tungkol sa mga halaman at paano ito makapagbibigay ng positibong enerhiya sa ating buhay. Ngayong 2025, usap-usapan ang mga halaman na itinuturing na maswerte kapag inilagay sa malapit sa pintuan. Kaya naman, sa video na ito, tatalakayin natin ang top 8 pinakaswerteng halaman sa pintuan ngayong 2025. Number 1, rubber tree. Ang rubber tree o Ficus elastica ay kilala sa malalaking makintab na dahon na nagdadala ng kasaganahan at proteksyon. Kapag inilagay mo ito malapit sa pintuan, pinaniniwalaang nakakatulong ito sa pag-alis ng negatibong enerhiya at nag-a-attract ng financial stability. Trivia: alam nyo ba na ang rubber tree ay hindi lang aesthetic, nagbibigay rin ito ng oxygen at nagpapabuti sa indoor air quality. Number 2, fortune plant. Ang fortune plant o kilala rin bilang corn plant ay isa sa mga pinakakilalang halaman na pampaswerte. Karaniwang itong ginagamit sa Feng Shui dahil sa kakayahan itong magdala ng swerte, kasaganaan at kalusugan. Kapag inilagay mo ito sa harap ng pintuan, sinasabing magbubukas ito ng pintuan ng mga oportunidad para sa iyo. Trivia: alam nyo ba na sa China, ang fortune plant ay madalas na inireregalo tuwing bagong taon upang magdala ng prosperity sa buong taon. Pangatlo, snake plant. Ang snake plant o mother-in-law stand ay kilala rin hindi lamang sa pagiging hardy plant, kundi pati na rin sa pagfilter ng mga toxin sa hangin. Sa Feng Shui, ito ay nagdadala ng proteksyon at good luck, lalo na kung ilalagay sa mga entry points ng bahay. Ayon sa paniniwala, tinataboy nito ang malas at inaalagaan ang kapaligiran mula sa negative energy. Trivia: alam nyo ba na ang snake plant ay isa sa mga piling halaman na kayang mag-produce ng oxygen kahit gabi? Pang-apat, Dracaenas, Song of India. Isa pang halaman na sikat sa Feng Shui ay ang Dracaenas, Song of India. Ang makulay at straight pattern na dahon nito ay nagdadala ng good vibes at positibong enerhiya. Kapag inilagay sa harap ng pintuan, tumutulong ito sa pagpapasok ng fresh energy na maaaring magdulot ng mas masayang pamilya at magandang kalusugan. Trivia: bukod sa pagiging pampaswerte, ang Dracaenas Song of India ay ginagamit din bilang herbal medicine sa ibang bansa para sa iba't ibang sakit tulad ng pananakit ng ulo at lagnat. Panglima, Anthurium flamingo lily. Kilala sa makukulay na bulaklak na tila mga heart-shaped petals, ang Anthurium ay sumusimbolo ng love, passion at good relationship. Kapag inilagay ito malapit sa pintuan, pinaniniwala ang magdadala ng harmonious relationships sa loob ng bahay. Bukod pa rito, isa rin itong magandang dekorasyon dahil sa kakaibang itsura ng bulaklak nito. Trivia: alam nyo ba na ang Anthurium ay isa sa mga pinakamahabang namumulaklak na halaman? Ang bawat bulaklak ay maaaring tumagal ng 6 na linggo. Pang-anim, Pachera aquatica o money tree. Sino ba ang hindi pamilyar sa money tree? Ang Pachera aquatica ay itinuturing na simbolo ng kasaganahan at swerte, lalo na sa pagdating sa aspeto ng pera. Pinaniniwala ang magdadala ito ng financial success at kayamanan kapag inilagay sa main entrance ng bahay. Trivia: ang money tree ay madalas na itinatanim ng 3 o 5 ang sanga dahil ayon sa Feng Shui, ang odd numbers ay mas malakas ang enerhiya sa pag-attract ng kayamanan. Pang-7, palmera. Ang palmera ay isang klasiko at eleganteng halaman na nagbibigay ng refreshing atmosphere sa paligid.
Ayon sa Feng Shui, ang palmera ay sumisimbolo ng kalmado at harmony. Kapag inilagay ito malapit sa pintuan, nagdadala ito ng peaceful energy at magandang ambience sa buong kabahayan. Trivia: alam niyo ba na ang palmera ay ginagamit sa iba't ibang kultura bilang simbolo ng tagumpay at kapayapaan? Sa Roma, ito ay itinuturing na simbolo ng panalo sa labanan. Pangwalo, sisig plant, Samiphylla samifolia. At panghuli sa ating listahan ang sisig plant o sisig plant na kilala sa taglay nitong low maintenance care. Sinasabing nagdadala ito ng luck and fortune at hindi madaling mamatay kahit na kunting alaga lang ang kailangan. Ang placement nito malapit sa pintuan ay magbibigay ng positivity at financial growth. Trivia: alam nyo ba na ang sisig plant ay tinatawag ding eternity plant dahil sa matibay nitong katangian at kakayahang mabuhay kahit sa matagal na tagtuyot? Kaya mga karos, kung gusto niyong paligiran ang inyong tahanan ng good vibes, luck at protection ngayong 2025, subukan niyong maglagay ng isa o lahat ng mga ito malapit sa inyong pintuan. Tandaan, hindi lang aesthetics ang habol natin, kundi ang positibong enerhiya dala ng mga halaman na ito. Hanggang sa muli mga karos, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share ng video na ito para mas marami pa tayong matulungan. Stay green and blessed mga karos!